ngayon ng isa sa ating mga bayani, si Manuel Luis Quezon. Isinilang siya sa Baler, Tayabas noon, Quezon na ngayon, sa noong Agosto 19, 1878, kaya 140 years ago. Siya ang naging Pangulo natin noong Commonwealth. Ito ay nasa ilalim pa tayo ng pamamahala ng Amerika. Itinaglaban ni Manuel Luis Quezon ang kasarinlan ng ating bayan. Nakipagtagisan siya kahit sa US Congress noong panahon yun upang ipaglaban na ang Amerika ay magbigay ng kasarinlan sa Pilipinas na nangyari naman noong 1946. Ngunit nakalulungkot na hindi ito inabot ni Quezon, ikinamatay niya. Ang pakikipaglaban, namatay siya sa Amerika noong 1944, 2 taon bago ang kasarinlan. Matamis para sa isang bayan ang magpamasa ng kasarinlan na walang dayuhan na namamahala sa atin, sapagkat sa karanasan natin ng mga dayuhang pamamahala ay nakita natin ang mga naging resulta. Ngunit kailanman, huwag nating ipalagay na mabuti rin sa isang tao na magkaroon ng kasarinlan sa pamamahala ng Diyos. Marami ang mabubuhay ng ganyan na walang pagpapasakop sa pamamahala ng Diyos. Kanilang ipinapalagay na ang mabuting buhay ay buhay na may kasarinlan, nagsasarili, may sarili silang pamamahala at mga desisyon. Ngunit tayo ay nilalang ng Diyos at sa Kanyang paglalalang, nabubuhay lamang tayo sa Kanyang pagtutustos. At kinakailangan natin itong kilalanin. Inawit natin ang kanina, awit na ang Diyos ay mabuti. Nararanasan natin yan sa araw-araw. Yan ang katotohanan ng Kanyang paglilikha. Ngunit bukod sa paglilikha, ninais ng Diyos na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanyang mga nilikha, hindi lamang sa paraan na kilalanin siyang manlilikha at sila ay nilikha. Gumawa siya ng isang pakikipag-ugnayan na tinatawag na tipanan. Doon kay Adan at Eva, bago sila nahulog sa kasalanan, ang tipanan na ginawa ng Diyos ay tinatawag na tipanan ng paggawa, covenant of works. Ang layunin ay ilagay sila sa isang pagsubok ng pagsunod na kung kanilang masusunod, sila ay gagawaran ng walang hanggang katuwiran. Ngunit hindi nangyari yan sapagkat si Adan at Eva, alam natin, ay nahulog sa kasalanan. Ngunit mula pa sa pagkahulog sa kasalanan, muling gumawa ng panibagong tipanan ng Diyos sa kanyang mga tao, at yan ang tinatawag na tipanan ng biyaya. Ang ibig sabihin, mula pagkahulog sa kasalanan, lahat ng mga tao, tayong lahat ng mga galing kay Adan ay mga makasalanan at hindi maaaring makipag-ugnayan ang sino man sa Diyos maliban sa batayan ng biyaya ng Diyos. At sa pagpapahayag ng biyaya, nauna na nga doon sa panahon pa ng pagkahulog sa kasalanan, sa gitna ng mga sumpa ng Diyos sa kanilang pagkakasala, makipagtipan siya. At mula doon ay nagkaroon ng magkakaibang karagdagan. Sa tipan ng biyaya, nakita natin ito sa iba't ibang mga katauhan sa lumang tipan. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay ang pinakahuli na yugto ng tipanan ng biyaya sa lumang tipan. Ito ang tipanan ng Diyos kay David. Si David ay naghangad na gumawa ng isang bahay para sa Diyos matapos niyang mabuo ang kanyang sariling palasyo. Ngunit ang naging tugon ng Diyos sa kanya ay hindi siya ang magtatayo. Sa halip, gumawa ng tipanan ang Diyos sa kanya bilang karagdagang tipanan ng biyaya. At sinabi kay David na mula sa kanyang angkan, magkakaroon o may darating na anak ni David na siya ang magtatayo ng bahay ng Diyos. Sa mga nakaraang mensahe, nakita natin ang katuparan niyan. Ang bahay ng Diyos ay ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo, at ang anak ni David ay walang iba kundi mismong galing sa angkan ni David, at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, tatapusin natin ang ating naikling serye na ito. Titingnan natin ang pinakalaman ng tipanan ng Diyos kay David, at ito ay patungkol sa isang darating na kaharian na walang hanggan. Muli, babasa tayo sa ilang mga talata ng Biblia. Unay sa ninyo muli sa 2 Samuel, kabanatang 7. Ating basahin mula 12 hanggang 16. 2 Samuel,
Kabanatang 7, 12 hanggang 16, aking babasahin. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusahan ko siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang aking tapat na pag-ibig gaya ng aking pagkaalis dito kay Saul na aking inalis sa harap mo. Talatang 16, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matiwasay magpakailanman sa harap ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Mula po yan ay tingnan natin sa Isaias, Kabanatang 9:6-7. Isaias 9:6-7, nakita natin sa Samuel ang pangako ng tronong matatatag magpakailanman. Tingnan po natin sa propesiya ni Isaias 9:6-7. Sapagkat sa atin ay itinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagatpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahon ito hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Mula po yan ay tumungo tayo sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ni Lucas, unang kabanata. Ito ang pahayag ng anghel kay Maria. Lucas, unang kabanata, 30 hanggang 32. Lucas 1:30 hanggang 32. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatakbo ka ng paglingap sa Diyos, at ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalan Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Dumundag tayo sa talatang 38, ang naging tugon ni Maria. Talatang 38, sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Maliwanag sa naging tipanan ng Diyos kay David na ang katuparan ng tipanan na ito ay paglulunsad ng kaharian na hindi mabubuwag. Hindi ito kagaya ng mga kaharian na itinatag sa Israel at sa Juda na tawag na karoon ng pagkabuwag. Ngunit kapag dumating na ang katuparan ng manggagaling sa angkan ni David, siya ang anak ni David, ang kanyang itatatag na kaharian, sinabi rito ay walang hanggan. At sa Bagong Tipan, ipinaliwanag ng anghel kay Maria na dinadadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang katuparan nito. Ang isisilang niya ay siyang bibigyan ng trono ni David. Kaya makikita natin ang pagkakatahi ng propesiya ng Diyos mula sa Lumang Tipan ay talagang tumuro sa katuparan nito sa Panginoong Hesukristo, at nakita sa kanya ang anak ni David na siyang magtatatag ng isang kaharian na walang hanggan. May dahilan kung bakit ang pinakakatuparan ng tipan ay tumukoy sa isang hari na walang hanggan. May itinuturo ito sa atin tungkol sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. At ito ang aking mensahe. Layo ng biyaya ng Diyos na pamahalaan ang kanyang mga tao ng paghahari ni Jesucristo. Layo ng biyaya ng Diyos na pamahalaan ang kanyang mga tao ng paghahari ni Jesucristo.
mahalaga po ang mensahe na ito sapagkat karaniwan ang paniniwala ng marami kapag biyaya ng Diyos, tumutukoy ito sa isang tatanggapin, isang regalo, at para bang yun na ang hangganan ng lahat. May tinanggap sila sa Diyos, may binigay ang Diyos sa kanila, at ito ang kaligtasan, at yun na ang kanilang akala sa biyaya ng Diyos. Nagkakamali tayo sapagkat ang ating karaniwang pag-aakala sa biyaya ng Diyos, hindi natin idinurugtong sa tipanan. Ang biyaya ng Diyos ay resulta ng kanyang pakikipagtipan mula pa doon sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at hanggang ngayon ay isinasakatuparan, ngunit ang laman ng tipan ay isang maghahari. Kaya ang tatanggap ng biyaya ay sa kanyang matutupad ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Yan ang ipanuri natin sa ating sarili. Dalawang katotohanan ititindig natin dito. Una, ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang ikalawang katotohanan, ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo. Ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo. Una, tingnan natin ang katotohanan na ang pagtupad sa tipan ng biyaya ay nagpasimula sa paghahari ni Hesukristo. Ang pinag-usapan natin dito ay ang katuparan. Ang tipan ng biyaya nag-umpisa ng bumulong pa lamang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Nagsimula na doon. At isang bagay na nanatili ang tipan ng Diyos, anuman naging mga pangyayari at kalagayan ng kanyang mga tao sa Israel, hindi nawala, hindi nasira, hindi binawi ang tipan ng biyaya. Ngunit tandaan natin, ang tipan ng biyaya sa lumang tipan ay paghahanda sa katuparan na mangyayari kay Hesukristo, at nagsimula ito nang siya ay maghari na. Bawat yugto ng tipan ng biyaya ay may dagdag na pagliliwanag kung paano matutupad ang kanyang plano ng pagliligtas. May ilang mga tao siyang kinatipan bilang karagdagan sa tipan ng biyaya. Doon kay Adan, ang naging maliwanag sa atin ay gagamit ang Diyos ng binhi ng babae. Ibig sabihin, isang tao manggagaling at isisilang mula sa linya ng babae, si Eva. Ang kasunod na tipan ay kay Noe. At kay Noe, niliwanag na ang buong mundo ay iingatan, mapapanatili hanggang sa katuparan ng plano ng Diyos. Marami tayong naririnig na masisira, mawawasak ang mundo. Ako'y naniniwala sa responsibilidad ng sangkatauhan na ingatan ng mundo ang kanyang kapaligiran. Ngunit, kasama yan ang paniniwala na hindi ang kamay ng tao ang mawasak sa mundo. Hindi rin ang kalikasan. Pangako ng Diyos kay Noe sa pamagitan ng isang tipanan na iingatan niya ang mundo. Kaya maliwanag doon na mangyayari ito sa mundong ito. Pagkatapos niyan kay Abraham, at kay Abraham, naging maliwanag na ang tipan ay sa pamagitan ng isang pamilya. Ang pamilya na nagsimula kay Abraham bilang ama ng pamilya na yun, at nauwi yan sa bayan ng Israel. At kung sa bayan ng Israel, muli nakipagtipan ng Diyos kay Moises. At kay Moises, niliwanag na ang binhi ng babae na pangako kay Eva at ang mundo na siyang iingatan na pangako kay Noe at ang pamilya na siyang panggagalingan ng layunin ng Diyos na pangako kay Abraham, ito ay magaganap sa Israel na siyang tipan ng Diyos kay Moises. Hanggang sa dumating sa pinakahuling yugto kay David. At yan ang pinag-aaralan natin. At dito kay David, ang idinagdag na kaliwanagan tungkol sa tipan, ito ay sa pamamagitan ng isang maghahari. Sa mga kapatid, hindi lang tao,
hindi lang nasa mundo, hindi lang nasa pamilya ni Abraham, hindi lang sa bansang Israel, ang pangako kay David na siyang pinakadulong pangako sa tipan ng biyaya sa lumang tipan ay isang hari. Maghahari kagaya ni David, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Yan ang napakagandang istorya ng lumang tipan. Yan ang pinakabuod. Pag magbabasa ka ng lumang tipan, anumang bahagi ang binabasa mo, idugtong mo sa tipan na umiiral. Yan kay Noe, kay Abraham, kay Moises, o kay David. At yan ang mabibigay ng liwanag sa iyong pagbabasa. Sinundan natin ito noong nakaraan sa kasaysayan ng Israel, kung paanong nanindim ang kanilang pag-asa, lalo na nahati ang kaharian sa dalawa. Northern Israel, Southern Judah, at hindi lamang yun, nang mabihag pareho ang dalawang kaharian na yun, ang Israel ay nabihag ng Assyria at nawala. Napasama sila, nahalo na sila sa mga iba't ibang mga tribo ng mga hentil, at may tinatawag tayong the lost 10 tribes na wala ang 10 tribo. Ang iningatan ay ang Judah, ngunit ang Judah man ay nasakop din. Yan ay nasakop ng Babylonia. Kaya nagnanindim ang pag-asa. Paano matutupad ang tipan ng Diyos na merong angkan ni David? Mula sa angkan ni David ay may lilitaw na siyang maghahari. Nawala na ang kaharian ni David. Ibig sabihin, wala na ang Judah, wala na ang trono ni David. Paano pa magkakaroon ng hari? Ngunit nagpakulay ang mensahe ng mga propeta. Nakita natin ang sinabi ni Isaias na may isisilang na isang anak, at mula sa kanya ay iaatang, o sa kanya iaatang ang trono ni David. Kasi ang tanong, paano? Paano mangyayari yan? Lalo pat nagkasunod-sunod ang mga bumihag sa Israel, sa Judah, pagkatapos ng Babylonia ay Medo-Persia. Kapag binabasa niyo ang Daniel, ang unang bahagi niya ay Babylonia, ngunit sa gitna niya ay nanagumpay ang Medo-Persia at nasakop din. Ang ikalawang bahagi ng Daniel ay Medo-Persia Empire. Ngunit pagkatapos ng Medo-Persia, nandiyan ang Greek Empire, Greece, yung intertestamental period. Pagkatapos ng lumang tipan, bago ang bagong tipan, umiiral ang Greeks. At pagkatapos noon, bago pa napuksan ang bagong tipan, naghari ang Roma. Yan ang dinatnan natin sa bagong tipan. Ang paghahari ng Roma. Ilagay mo sa sarili niyo sa mga Israelita. Paano matutupad ang pangakong hari mula sa angkan ni David? Nawala na ang kaharian ni David. Ang mga naghahari na sa atin ay mga hentil, ngunit pinanatili ang pag-asa na yun. Ang katuparan ng layon ng Diyos ay may maghahari. Gaano man katagal ito hintayin. Ang pinakamatandang kumpanya dito sa Pilipinas, sa Lamibayang, Ayala Corporation, 1834 pa yan. At marami silang mga negosyo mula bangko, cellphone, mga malls. Ngayon, ang namumuna rin ay ang kapatid na Augusto at Fernando Zobel de Ayala. Ngunit matatapos din sila. Ipapumana nila yan sa kanilang mga anak. Ay hindi natin alam kung hanggang kailan ang mga Ayala na mangunguna. Ngunit ito ang pangako ng Diyos. Kaya ba ng mga Ayala na maghari ng ilang daang taon? Hindi ba kaya ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa anak ni David na maghahari? Ang tinuturo niya sa atin bilang hamon ay kilalanin mo si Jesucristo na hari na ngayon at magpakailanman para sa kaligtasan ng biyaya na tupad ang pangako ng Diyos. Nang si Jesus ay dumating, ang paghaharing ipinangako kay David at tinustusan ng mga propeta sa lumang tipan, ngayon ay natupad sa katauhan ni Jesucristo. Iyan ang kagilagilalas para kay Maria. Bilang Hudyo, narinig niya ang mga tipan ng Diyos sa lumang tipan, narinig niya ang mga propesiya,
Kaya kalahin mo minsan nagpakita sa kanya ang isang anghel na nagsasabing, sa iyo matutupad, isisilang mo sa iyong sinapupunan ang siyang tutupad na magiging hari ng Israel. Yan ang kagilagilalas na nangyari. At yan ang kilalanin mo sa iyong pagbabasa ng kasulatan, natupad ang pangako ng Diyos. Kaya tinanggihan siya ng mga Hudyo. Ang kanilang inaasahan ay isang magpapalaya sa Roma para ipanumbalik ang trono ni David. Ngunit nang makita nilang hindi gayon ang kanyang gagawin, tinanggihan siya. Unay tinangka nila na gawin siyang hari nang tumanggi si Jesus sapagkat ibang uri ng paghahari ang kanyang dadalhin. Tinanggihan siya at ang sabi ng Biblia, Juan 1:11, na parito siya sa sariling kanya at siya ay tinanggihan ng sariling kanya sapagkat nag-iisip sila ng ibang uri ng paghahari at maaari pahulog ka rin sa ganyang pagkaakala na ang paghahari ni Jesucristo ay mangangahulugan na iira ng yaman sa mga mananampalataya, iira ng mga milagro sa mga himala. Yan ang itinuturo ng marami ngayon. Ang paghahari ni Jesucristo ay inaasahan nila sa mga himala, sa mga kababalaghan, kaparehong maling akala ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus. May iba naman ang mga nagtuturo na si Jesucristo ngayon ay nagliligtas sa kasalanan, ngunit darating ang panahon na maghahari siya talaga sa Jerusalem, sa trono ni David. Ibig sabihin, literal na kaharian na sasakop sa buong mundo. Ayaw nilang tanggapin ang maliwanag na turo ng bagong tipan, nagsimula ng maghari si Jesucristo kailan sa kanyang pagkabuhay. Pakinggan yung sinabi ni Pablo, Efeso 1:20-21, nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalamitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Ito ang salitang tumutugma sa paghahari, natupad. Naghari si Jesucristo, ngunit hindi paghaharing gusto ng mga Hudyo, na paghaharing iiral sa politika ng mundo. Ang paghahari niya ay paghaharing pambiyaya ng kaligtasan. Ngayon na ang kaharian ni Jesucristo mula pa ng kanyang pagkabuhay, at ito ay magpakailanman. Inawit natin kanina ang awit ni Isaac Watts na Jesus shall reign. Isa lamang yan sa marami niyang kinatha, katulad ng the Lord Jehovah reigns, at marami pa sapagkat punong-puno ang kanyang puso ng pagkilala, pagpapasalamat na hari na ngayon si Jesucristo. At yan ang hamon sa atin. Kilalanin mo na hari si Jesucristo, at yan ang isang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano. Nakita niya na si Jesucristo ay hari na. At ang ibig sabihin niya sa ikalawang katotohanan, ang tumanggap sa alok ng biyaya ay nagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo. Hindi maaari na hari si Jesucristo at sasabihin mo na ikaw ay tumanggap ng biyaya niya bilang katuparan ng tiparan ng biyaya, at pagkatapos nabubuhay kang parang hindi mo siya hari. Hindi mo siya Panginoon. Yan nga ang sinabi kong karaniwang akala ng marami kapag biyaya, may tinanggap, may binigay ang Diyos, tinanggap at tapos na ang usapan. Kung ganyan mo iniisip ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos, na nalilin lang ka ng maling akala. Kasama ng kaligtasan ng biyaya ay ang pagbabago ng iniligtas bilang pinamamahalaan ni Jesucristo. Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas dahil sa ginawa ni Jesucristo, ang kasunod niya, ang katumbas niya, ang kakambal niyan ay si Jesucristo ay nagbabago ng iyong buhay sapagkat mula nang tanggapin mo ang biyaya, kasama nito, karugtong nito,
ay ang magpasakop sa kanyang pagkapanginoon. Ang alok ay hindi lamang makaranas ng kaligtasan, kung hindi magkaroon ng Panginoon, magkaroon ng hari. Roma 10:13, sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi lang kaligtasan na pupunta ako sa langit pag ako'y namatay, ganyan ibuod ng marami ngayon ang kanilang inaakalang karanasan ng kaligtasan, makatiyak na sila'y pupunta sa langit. Nagkakamali ka kung hindi ka nagbago dito sa mundo. At ang pagbabago ay dahil hari si Hesus Kristo. Ibinuto niya dito ang kahungkagan ng pag-aangkin na ligtas sa biyaya. Ngunit walang pagbabago sa buhay. Magbabago ka ng pamamahala. May naghahain na panukala sa Kongreso na may naturalized daw, PBA import na si Justin Brownlee. Wala naman akong tutod. Nihalo siya ng ating kupunan. Ngunit, ang punto ay, kung sakaling mangyari ito, sa palagay nyo, walang magbabago sa kanya sapagkat magbabago ang mamamahala sa kanya mula sa kanyang buwis hanggang sa mga bagay na privileges as well as duties. Magkakaroon ng pagbabago. Kung may ganyan sa naturalization, huwag mong isipin na walang ganyan sa conversion. Kapag ikaw ay naligtas, kasama sa magbabago, may bagong mamamahala, may bagong Panginoon. At maring may kausap ako sa inyo na patuloy na humahawak sa isang karanasan mong nakalipas, na maaaring pinanalangin mong tanggapin sa Yesu Kristong iyong tagapagligtas. Binigyan ka ng katiyakan, pupunta ka sa langit pag ikaw ay mamatay, ngunit walang nagbago sa iyong buhay. Sarili mo pa rin ang umiiral sa iyong mga desisyon, sa iyong araw-araw, sa iyong direksyon. Walang pakundangan ng pagsaalang-alang ng kalooban ng Panginoon. Ano ang larawan ng pagpapasakop? Yan ang ibinigay ng moderno ni Maria. Nang marinig niya, sinabi ng anghel, siya'y magsisilang. Isipin niyo siya'y walang asawa at this point. Siya'y betrothed, engagement na katundas niya sa atin, pero hindi kasal. Hindi pa buo ang kanilang relasyon. At pagkatapos sinabing magsisilang ka, hindi sabihin magbubuntis ka, ay alam ng lahat na hindi pa siya kasal. Isipin niyo ang reputasyon niya. Ngunit lahat ng yun, hindi niya inuna. Ang inuna niya sa kanyang sinabi ay, ako ay lingkod ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Yan ang pagpapasako. Mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Diyos. Marami pa sa iyong desisyon, mangyari sa akin ang gusto ng aking ambisyon, ang gusto ng aking barkada, ang gusto ng mga katropa, ang gusto ng mga popular. Ang tunay na pagpapasakop sa gitna ng mga peligro, mga popular, ay nagsasabing mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Diyos. Dito makikipag-umpugan ng maigting ang sarili mong kalooban. Gugustuhin mo ang kasarinan. Ngunit kung iiral sa iyo ang kasarinan, wala ka sa tipan ng biyaya, sapagkat ang tipan ng biyaya ay ukol sa isang hari na walang hanggan. At huwag mong sabihin, ikaw ay nasa biyaya ng Diyos na hindi umiiral sa iyo ang pagkapanginoon ni Yesu Kristo. Sa ganitong katotohanan natin ipagbunyi ang biyaya ng Diyos, hindi sa pakiramdam, kundi sa katotohanan ng hari na si Yesu Kristo. Hindi siya kinikilala. Wala siya sa listahan ng United Nations. Ngunit darating ang araw na ang paghahari niya ay sasakop sa buong mundo. Kaya nang binanggit kanina ng
teksto sa Filipos 2, bawat dila at kikilalanin siyang Panginoon. Bawat tuhod ay luluhod sa kanyang pagkapanginoon. Hindi pa nangyayari ngayon, ngunit hari na siya ng mga Kristiyano. At kung sinasabi mong Kristiyano ka, ito ang hamon sa iyo. Nagpapasakot ka ba na nagsasabing mangyari sa akin ang ayon sa salita ng Panginoon? Kung pinipilit mo, may gusto akong relasyon, yun ang iiral, hindi ka na sa biyaya kahit anong pag-aangkin mo. Natupad ang tipan ng biyaya kay David, mahigit 1,000 taon. Mula sa pangako kay David, pagkaroon ng 1,000 taon natupad sa pangako kay Maria sa katauhan ni Jesucristo. At mula noon, 2,000 taon pa, kaya kung susumayin natin mula kay David sa ating panahon, 3,000 taon mahigit, natupad, hari na si Jesucristo. Anong kahulugan niya sa iyo? Si Charles Spurgeon, ang siya'y maligtas, ang una at agad niyang ginawang pagsunod ay magpabautismo. Ngunit, sa halip na sumunod lang siya sa gusto ng kanyang mga magulang, o kaya ay magpabautismo siya sa iglesia kung saan siya nakarinig ng mensahe, pinag-aralan niya ang Biblia at nakumpinsi siya na ang bautismo dapat ay sa isang mananampalataya sa paraan ng paglubog sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, at yun ang kanyang ginawa. Pagsunod yun sa kanyang Panginoon. Kahit may ibang nagsasabi ng dapat niyang gawin. Yan ang hamon sa ilan sa inyo, bautismo marahil, o pag-agip sa iglesia, o kung Kristiyano ka, nasaan ang pag-iral ng salita ng Panginoon kung saan nakikipag-umpugan ang iyong kasarinlan. Yan ang tipan ng biyaya. Mula sa tipan ng biyaya kay David, dumating si Jesucristo at nangyari na, totoo pa rin ngayon. Mula sa pagkabuhay ni Jesus, niluklok siyang hari, hari pa rin siya ngayon. At ang katunayan, ang mga Kristiyano ang nagpapasakop sa Kanya. Kasama ka ba? Kabilang ka ba sa mga nagpapasakop kay Jesucristo? Manalangin tayo. Dakilan ng Diyos sa aming mga baling naman. Salamat kami sa kabilang-dalas na katotohanan na ang pangako ng tipan kay David 3,000 taon na nakakaraan ay natupad. Nang si Jesus ay sinilang at siya ay nabuhay ng walang kasalanan, ngunit namatay siya na tinanggap ang parusang daan para sa mga makasalanan bilang kahalili. At siya ay nabuhay mula sa mga patay at sa kanyang pagkabuhay, siya ay iniluklok na hari na sa ngayon ng mga kumikilala pa lamang ay ang mga mananampalataya, ngunit darating ang panahon na buong mundo sa kanyang pagparito, bawat dila ay ihahayag na siya'y Panginoon at bawat tuhod ay luluhod sa kanyang pagkapanginoon. Ngunit kami mga Kristiyano naway ipakilala na namin at ipakita sa aming buhay na kami ang mga nagpasakop sa kanyang paghahari. Iwaksi mo sa amin ang linlang ng marami ngayon na ang biyaya ay pagtanggap lang ng kaligtasan at katiyakang pupunta sa langit, ngunit walang pagbabago sa buhay. Hamunin mo ang mga narito na nasa gayon linlang at naway i-akin mo sa katotohanan. Kaming mga mananampalataya, Panginoon, kaming mga nasa iglesia, tulungan mong maipamalas namin sa araw-araw ng aming pamumuhay na itinutuloy namin ang tunay na diwa ng pagpapasakop kung paano sinabi ni Maria, ako ay lingkod ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa kanyang salita. Noong hamunin namin ang bawat larangan ng aming buhay na kung saan nagpupumilit ang aming kasarinlan at ipasakop namin sa Panginoong Jesucristo. Nagbubuhi ang aming kalooban na si Jesucristo ay hari na ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.